Hindi ko namalayang lumipas ang 1 taon, 1 buong taon sa nakaraan, at sa loob ng 1 taon na iyon, unti-unti kong nakalimutan ang future. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil kasama ko si Celine, para nawawala lahat ng problema. Ethan, bilisan mo. Napangiti ako habang tumatakbo siya sa gitna ng palayan. Mahangin ang paligid, golden ang tamang sikat ng araw sa buhok niya habang tumatawa. Araw-araw yata mas lalo umiibig. Ang daya mo, sigaw ko habang hinahabol siya. Bilis mo! Tumatawa siya at ang madulas siya sa putik. Mabilis ko siya nga sa loob bago pa siya bumagsak. Parang ko kami natawa, pero maya-maya tumahimik. Kasi sobrang lapit namin sa isa't isa. Naramdaman ko hininga niya. Nakatingin na siya sa akin habang hawak ko ang biwang niya. Careful, bulong ko. Mahina siyang ngumiti. Salamat. Hindi ko alam po yung segundo kaming ganun. Pero pakiramdam ko, kaya ko manatili roon habang buhay. Alam mo, sabi niya habang nakatitig pa rin sa akin. Simulaan dumating ka, mas sumaya ang buhay ko. Parang yumakap sa puso ko. Hinaplos ko buhok niya. Sabi ko, mas sumaya rin ang buhay ko dahil sa iyo. At totoo iyon. Sa future kasi, puro pressure, puro expectations, puro responsibility, pero rito simple lang. Masaya, tahimik at may silin. Hindi naging madali sa umpisa. Kailangan ko matutong mabuhay sa panahon na hindi akin. Walang internet, walang modern technology, walang convenience. Pero tinuruan niya ako ng lahat. Paano sumakay ng lumang jeep, paano mamalingke, para mabuhay ng simple. At habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize na hindi pala technology ay papasaya sa tao. Kundi kung sino ang kasama mo. Ethan? Oh, bakit parang marunong ko sa mga bagay na hindi pa naman uso? Muntik ako mabulunan sa iniinom mong tubig. Ha? Like yung sinasabi mong tungkol sa touchscreen phones. Ah, shit! Kailangan ko mag-ingat. Minsan nakakalimutan ko nasa 1968 ako. Wild imagination lang, sabi ko agad. Tumaas ang kilay niya. Para ang imposible naman. Napahamot ako sa bato. Mahilig ako sa science fiction. Mukhang hindi siya convinced, pero hindi siya nagtanong. At isa iyon sa mga bagay na mahal ko sa kanya. Hindi siya mapilit. Kapag ayaw mo salita, hinihintay niya lang ako. Tahimik, patient, parang kaya niyong intindihin kahit hindi ko ipaliwanag. Lumipas pa ang mga buwan at habang tumatagal, mas lalo akong natatakot. Dahil mas lalo kong nakikita ang future ko kasama siya. Hindi yung future vision, kundi totoong future. Gusto siya makasama habang buhay. Gusto kong gumising araw-araw na siya ang katabi ko. Gusto kong marinig ang tawa niya habang tumatanda kami. At doon ko na-realize, hindi ko na gustong bumalik. Pero bawat gabi may bumabagabag pa rin sa akin. Si Lucas, yung laboratorio, yung machine, at yung warning.